kunin natin yung third derivative is x sin x. So ito nga yung formula. Gawin natin 2 si a and 0.001 si delta x. So ito ngayon yung i-input natin sa calculator. Take note na yung madadagdag kay a dito sa first term sa numerator ay dalawang delta x na. Kaya 2 plus 0.002 dyan. And then dito naman, ang mababawas, dalawang delta x na. Kaya 2 minus 0.002 yung value ni x dyan. And then may middle term ngayon na at a lang. Also note dito na naka-square na si x and i-multiply kay 4. Anyway, punta na tayo sa calculator. So nandito yung numerical differentiation function ng calculator sa taas ng button na to. So press shift to access that. So i-type na natin ngayon yung function na x times sin x. Since magko-compute ng sin, make sure na nakaset to radians yung calculator. So yung value dito ng x ay 2.002. Press equal sign. Yung sagot na to i-store natin sa a. So press shift to yung store button and then piliin yung variable na a. So napunta na sa a yung sagot. Next, i-input naman natin yung middle term dyan. Actually, hindi na kailangang i-re-input. I-access lang yung history. Press yung up arrow. And then yung left arrow. And then i-edit lang yung value ni x dito. So 2 lang. Press equal sign. Yung sagot na yan, i-store ngayon natin dito sa b. So press shift, store dito kay b. Makikita sa display na napunta na kay b yung sagot. Next, yung third term naman sa numerator. So i-edit lang ulit yung nakasulat na dito. This time, mababawasan yan ng 0.002. Press equal sign, i-store natin ito sa C. So press shift, store dito kay C. Ngayon, combine na natin si A, B, and C. The way na ini-indicate ng numerator. So that's A, press alpha muna to access A, and then twice of B. So 2 times B, and then plus C. And then i-divide yan ng 4 times the square of delta x, which is 0.001. So press equal sign, yung sagot is negative 1.896. Ang susunod ngayon na gagawin ay i-evaluate din yung mga choices at the number na napili, yung 2. So substitute yung 2 dito. Yung A, magiging ganyan. Ito naman si B, ito si C, ito si D. So makikita na yung nag-match ay si A. So si A talaga yung sagot. All we have to do now is confirm sa calculator na ganito nga yung mga values na makukuha. So i-input natin yung function. So minus 3 sin x minus x cosine x. Press calculate. So hihingi siya ng value ni x and kukumputin niya yung corresponding value ng function na in-input. So 2 nga yung value ni x. Press equal sign, ito nga yung result, negative 1.896. So ito yung sagot kasi yun yung nag-match dito. What about B naman? So i-edit lang natin anong meron na dito. 2 na yung coefficient ni sin and plus na dito. Positive na yung second term. So press equal sign, nakastore na yung value na yun na to sa x. So hindi na kailangan umulit dito sa calculate, pero why not? Pwede naman. Input 2, press equal sign. So yan nga, 0.986. For letter C naman, so may x na nadagdag dyan kay sin, and then wala na yung x na to dito kay cosine. Press equal sign, yung sagot is negative 0.40 nga. Kagaya ng nakasulat. Finally, yung letter D, 2x yung coefficient ni sin and as is na yung second term. So press equal sign and yung sagot nga is kung ano yung nakasulat. So yung nagmatch lang is ito. So ang sagot is definitely letter A.
Alam na natin ngayon na ito yung formula for the second derivative of a function evaluated at a. Na-discuss na rin before na yung idea dito is that yung nandito sa left-hand side ay yung derivative and yung nandito naman sa right-hand side ay yung function na kinukuha yung derivative. So since second derivative dyan, mga first derivatives dito sa right-hand side. Ngayon, pwede natin gamitin yung idea na yan para makakuha tayo ng formula din for the third derivative naman. Ito na yun. So, ganun nga, yung nandito sa left-hand side ay yung derivative, and then yung nandito naman sa right-hand side ay yung function na kinukuha yung derivative. So, dapat second derivatives yung mga nandito kasi pag dinerive sila, makukuha yung third derivative. So, ito na yun. Except that, mga second derivatives yung nandito sa numerator and hindi kayang computein yan directly ng calculator. So, ang gagawin lang ay express sila in terms of first derivatives lang. Which is basically, apply lang ito. Except that, yung formula na to is for a. And then dito yung argument ay a plus delta x. Anyway, madali lang naman yan. So, pag in-apply lang ito para evaluate ito, magiging ganito na siya. And then ito naman, magiging ganito na. And this time, yung nandito sa right-hand side, mga first derivatives na lang and kayang computein na yan ng calculator directly. Simplify lang natin ito and now we get this formula for the third derivative of a function evaluated at a.